Kalabimpitong kabanata. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. sinabi ng mga apostol sa Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon. Kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikomoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Sino sa inyo magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo'y, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ko habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag mo kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? sinabi ni Jesus sa kanya, Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, Walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa kalagitnaan ninyo. at sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganoon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma,
Umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng nagtrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, Kung saan may bangkay, doon nagtitipon ang mga buitre.